Hi po, good afternoon. Okay na po bang mag-start tayo para matapos ng mabilis? Okay. So, start na tayo, guys. I'm hoping you can see my screen and then, ayan, clear ko lang muna to. Okay. Yan. Good. Okay po. So, for today's agenda po, nabigay ko naman. One is a recap of the minimization problem for transportation model. Second is we'll do maximization. And for the third part, I'll be showing to you a sample thesis. Okay po, walang problema po. I-recorded naman po to so pa-check na lang po nung ating yung playlist for your section. Okay? And then please send me a reminder po to resend yung ating playlist na yon. Okay? Okay, with that said, start na tayo. So let's have this example. Okay? So meron daw president ng concrete company na merong 3 locations. Okay, magmamay-ari siya ng isang kumpanya. Yung kumpanya na yun ay nagpo-provide ng mga concrete mixes. Semento. Okay, semento. Okay, or meron siyang 3 planta ng semento. Okay? Ngayon, binigyan siya or nakakuha siya ng 3 projects. Project A, Project B, and Project C. Okay? Ngayon, ang Project A nangangailangan ng 40 trucks ng semento. Okay, trucks of cement. Ito naman, nangangailangan or na-estimate natin yung Project B na 50 trucks ng semento. Ito naman po ay 60 trucks. Malinaw po doon? Yan po yung pangangailangan ng 3 nating projects. Okay. Ngayon, yung ating 3 planta, ayan po, or yung 3 sources natin ay may kanya-kanyang capacity rin. Si plant 1 kaya lang mag-produce ng 70 trucks of concrete. While si plant 2 ay 50, plant 3 ay 30 trucks. Malinaw po doon sa capacities. Okay? So all in all po, ang total capacity niya ay 150. Okay? And yung demand natin, 40 plus 50 plus 60, 150. Ibig sabihin parang tsambahan, sakto. Kung ano yung kakayahan ko
sa total demand na hinihingi sa akin. Malinaw po? So balance po, 150, 150. Okay, ngayon siyempre kayo as nagmamay-ari ng kumpanya, kailangan niyo i-review yung saan ko ba ipapadala yung mga nagawa kong concretes, semento, okey. Yung semento, ayan, and then or hollow blocks, sabihin natin gano'n. Ngayon, yung plant 1 papunta kay project A, kung nasaan mang location siya, sabihin natin na ito ay nasa San Jose. Ito naman po ay nasa Ibaan. Ito naman po ay nasa Lipa. Sabihin natin ganyan yung sample. So, parang may cost na ina-accumulate yung pagbabiyahe ng mga trucks natin mula sa plantang ito papunta sa projects na ito. Sabihin natin yung planta, lagyan natin ng address. Ito ay Mindoro. Kunwari lang. Ito ay saan pa ba? Lemery. Ito ay Tingloy. Okay, kunwari lang po. So may mga shipping tayong kailangang i-consider, shipping cost, transportation cost, malinaw po. Mula Mindoro papunta kay San Jose, 10 piso kada truck. Parang gayon. Malinaw po itong mga values na to, unit cost. Okay? So ang ating goal dito, kayo as nagmamay-ari ng kumpanya, syempre ayoko naman na basta na lamang ibabiyahe yung mga supplies nito nung kada plant papunta dun sa mga projects. Ayoko gano'n. Gusto ko ma-evaluate paano kaya ako makakatipid dun sa cost. Paano ko kaya mare-reduce yung mga cost, total transportation cost. Malinaw po? Okay? So, ayan. After niyan is, ayan, for yan 150, na-balance naman natin. So, syempre, ang goal natin dito or ang ating pinaka-objective is to minimize cost. Okay? Transpo cost or sabihin nating shipping cost. Okay po? Okay. So, sa transportation model, may dalawang phases po tayo. Una, yung basic feasible solution. Pangalawa, yung i-optimize na natin. Sa pagkuha ng initial table or initial feasible solution, may tatlo tayong methods. Northwest Corner Rule, Vogel's Approximation Method, at saka yung least cost method or yung tansyahan or yung diskartehan nyo. Okay? Sa optimization naman po, so once na meron na tayong basic feasible solution, i-optimize na natin kasi hindi naman sapat yun. So, i-optimize natin using MODI or stepping stone. So, naturo ko lang is MODI. I think one tool is enough. Ano? Okay. With that said, guys, let's start with putting up an initial basic feasible solution. So, I have this table na constructed. So, once again, we'll double check if it is balanced. 150, 150. Malinaw po. Okay, start tayo sa phase 1. So once again, phase 1, may tatlo tayong methods na pwedeng gamitin or tatlong alternatives. Unahin natin guys, northwest corner rule or northwest corner rule para siyang hagdanan. So we'll start dito sa northwest. Gaano po karami yung pwede kong i-allocate mula plant 1 to project A? Anyone? Okay, 40. So, ibig sabihin ito hindi na kasya, hindi na natin lalagyan. Papunta na tayo sa kanan. Dito po sa 4, gaano kadami yung ating ilalagay? 20? Bakit 20? 30. Tama kasi 40, 30, that's 70. Then kasya pa dito ng 20. Okay? Ibig sabihin itong 70 okay na, pupunta na tayo pababa. Dito na sa 5. Gaano karami po yung pwedeng pagkasyahin dito? 20. Ibig sabihin itong 50 okay na. So pupunta na tayong kanan uli. Again, hagdanan. Okay? Dito, gaano kadami?
30. Tapos dito is 30. Good? Okay po. Ngayon, syempre, dahil nga siya ay phase 1 pa lang, ano kaya yung total cost niya? Ano kaya yung total cost nito? Okay, $1,040. Ano? Okay. Syempre, hindi naman tayo kontento na isa lang. Napakita natin last time na pag isa lang yung ating ginawa, posible na magkakaroon ng maraming iterations when we optimize. So, mas maganda, hanapin na natin yung pinakamababang posibleng cost as our initial basic feasible solution. Okay. So, with that said, proceed tayo sa second, which is yung VAM natin. Using VAM. Paano nga yun? Hanapin natin yung dalawang pinakamababang cost, yung difference nila. Okay? So, pinakamababang cost dito sa plant 1, 4 and 10, the difference niya 6. Tama? Then, dito naman po, difference 3. Dito, difference 1. Then, dito, difference 1, 1, 2. Pinakamataas na difference, 6. So, ibig sabihin, pipili ako sa 10, 4, or 11 na allocated. So, your goal is to minimize. Ibig sabihin, i-allocate mo siya sa pinakamababang cost, which is itong 4. Okay? Gano'ng karami po yung pwede kong ma-allocate dito? Yung pinakamalaking posibleng ma-allocate, 50. Okay? Ibig sabihin 50, ubos na to. Lalagyan ko ng X mark dun. Then guguhitan ko na to para hindi ko maisama sa computation. So once again, hahanapin ko yung difference dito, retain as 1, dito retain as 2, then dito magiging 1 na siya, then dito magiging 4 na, and then dito magiging 3. Nakuha. Okay? Ngayon, pinakamalaking difference 4. Ibig sabihin, titingnan ko na naman itong itong row na to. 12 versus 8. Ano yung mas maliit? 8. Gaano karami yung pwedeng ma-allocate dito sa 8 na to? Plant 2 Project C? 50 din po. Ibig sabihin guys, itong 50 na to, ubus na. Lalagyan ko ng X mark doon. Then so, guguhitan ko na to. Okay? Okay po. Ngayon, so yan, naguhitan ko na siya. Hanapin ko ulit yung difference. Itong una natin, first row, retain. Third row, retain. Ito ay 1 pa din. Ito ay wala na kasi ayun o, may X na doon. And then ito ay magiging 5. Tama. So pinakamalaking difference, 5. So dito tayo sa project C. 11 versus 6, pinakamalaki. Or sorry, pinakamaliit na cost. 6. Okay? So gaano karami yung pwede ko ma-allocate dito? And ibig sabihin itong 60, i-X na natin dun, retain as 1, and then ito ay ating guguhitan na. Then ito, kung mapapansin nyo, wala na tayong magagawa. Ibig sabihin yun, natira, which is itong portion na to, ayan o, ay lalagyan na natin ng value. So dito po, gaano karami yung ating pwedeng ma-accommodate nito? Okay, 20. Ibig sabihin, may tira pang 20. So check natin, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 50. Okay, nakuha. Okay, after nyan, hanapin uli natin yung total cost. Okay, ano po kaya yung total cost niya? $860. Okay? Now, syempre hindi naman tayo kontento na ito na yung gamitin. May isa pa tayong
tool or isa pang method which is yung least cost method or tansyahan, didiskartehan natin. So once again, it boils down sa kung ano yung objective mo. Ang objective mo is to minimize the cost. Ibig sabihin, pinakamababang cost, yun yung titignan ko. And then i-maximize ko yung or dadamihan ko na yung pwede kong mailagay doon. So for this case, yung 4 na yun, gaano karami yung pwede kong ilagay doon sa 4? 50. Okay na to. Next, 5. Kaya pa ba maglagay dito sa 5? Hindi na. Okay. Then 6. Gaano karami? 30. Okay, 7. Pwede pa maglagay? Hindi na. Dito sa 8, pwede pa ba? Gaano kadami? 30. Okay. 8, then 9. Dito pwede pa? Dito sa 10? 20. Okay. And then 11, okay na yun. 12. So kasi hindi pa buo. 20. Okay. So ano po yung total cost natin using our discarte method? Ano po ang ating cost? 1,060. Tama. Ibig sabihin, mas mataas pa pala yung diskarte natin kaysa dito. No? So I think that is influenced by the high cost here. Okay. With that said, ano kaya yung pwede magamit natin para mag-proceed tayo dun sa phase 2? Ito ano? Tama. Okay. So kunin ko to. Proceed ako sa phase 2. Okay. So phase 2 na tayo. I-optimize na natin. We have 20, 50, 20, and then I think, saan ba? 50 and 10. Yan ano, and then with an initial total cost of $860. Ngayon, so once again, it's 150, 150. Tama? So check lang ulit natin kung tama. 30, 50, 70, 40, 50, 60. Good. Ngayon, phase 2 na tayo. I-optimize na natin. We'll be using MODI. Kasi ito yung simplest. So meron tayong simplex variable U1, U2, U3, V1, V2, V3. Hahanapin natin yung may pinakamaraming elements. So dalawang element, isang element, dalawang elements, dalawang elements, isang element, dalawang elements. So ano po yung may pinakamarami? Dalawang elements, V1, V3, U1, and U3. Ano po yung gusto nyong ilet as 0 sa apat na yon? Ano po ang gusto nyong ilet as 0? Para ma-derive natin yung other values. Ano po guys? Alin po guys? U1, U3, V1, V3. U1. Okay, so if we let U1 as 0, madiderive natin yung ibang values. So 0, kailangan ko ay 10. Ibig sabihin, ito ay 10. Kasi 10 plus 0, 10. Then titingin tayo dito. Ito, 4. Kaya rin nating ma-derive 4. Kasi 4 plus 0, 4. Ngayon, ano pa yung pwede nating makuha? Ito ano? U3. So, kailangan ko ng 9. Meron akong 10. Ibig sabihin, ang U3 ko ay negative 1. Okay? And then, kung negative 1 yan, mahanap ko na to. Yung 6. Kailangan ko ay 6. Ibig sabihin, 7 to.
So kung 7 to at kailangan ko ng 8, ibig sabihin 1 to. Okay, double check. 0 plus 10, 10. 0 plus 4, 4. 1 plus 7, 8. Negative 1 plus 7, 6. Negative 1 plus 10, 9. Okay? So, nahanap na natin yung simplex variables. Ilalagay naman natin yung mga unfilled cells natin. So, optimum siya if all the unfilled cells ay greater than or equal to 0 or non-zero. So, ilagay natin 1C, 2A, 2B, and then 3B. Okay? Ngayon, again, it's like, ganito nga pala yung formula niya. Ano? Unit cost niya minus U minus V. Okay? So, unit cost ng 1C, ito, 11 minus 7 minus 0, that is positive number. Tama? Then 2A, 12 minus 10 minus 1, that's a positive number. 5 minus 4 minus 1, that is 0. So, ilagay na natin positive number. Then 7 minus 4 minus negative 1, that's another positive number. Ibig sabihin, optimum na siya. With that said, ang ating distribution plan is ship 20 truckloads of concrete from plant 1 to Proj A. Okay? Then, ilagay ko na lang na ganito. Concrete from plant 1 to B. Okay? And then, 50 from plant 2 to C. And then, 20 truckloads of concrete from plant 3 to A. Okay? And then, 10 from plant 3 to C. With a total shipping cost equal sa 860. So, questions. So, nakuha agad natin yung optimal solution, unang or using Bodel's approximation method. Questions po. Questions. Okay, so I'll take that as no question. So, ngayon, ilalagay ko po muna sila sa format na ganito. We have plant 1, plant 2, plant 3, project A, project B, sorry, then project C. Then lalagyan ko siya ng, okay, ang hirap, hindi matandaan. Take natin to. Okay, and then ikakopy ko to, lalagay ko dito. Okay. Okay, lagay ko muna yung mga values or yung unit natin. 4, 11, 12, 9, 5, 7, 8, and 6. And then, isa-center ko lang siya. Kakap. Okay. And then, dito ko ilalagay yung requirements. Dito, sa banda dito. Ilagay natin 40, 50, 60. Then, dito, 70, 50, and 30. Then, pangalanan natin siyang capacities. Then, ito, lalagay ko ay sum nito. Ibo-bold ko lang na konti. Okay.
equal sum. Ito, isa-center ko lang ulit. Double check natin. And then yung sign ay dapat equal sign. Again, palatandaan lang natin. Okay, and then dito natin ilalagay yung min cost. Okay, and then equal. Sorry, lalagyan muna natin ang kulay ito. So, yan po yung ating decision variables. Equal sum product of ito, comma, ito. Okay, after nyan, i-data, solver. Okay, naka-select, minimize, changing variables. And then, i-add natin. Ito ay equal dito. Add natin. Lahat na naka-bold na yon ay equal dito. And then, add natin non-negativity greater than or equal to 0. Then, okay. Simplex, solve. And we already have the answer with a min cost. Oh, bakit siya nag-min cost na 1040? Tama po ba guys yung ating computation? Kasi 860 dito, baka mali ako ng type. 12,976, 1254. Okay, kasi dito ay... Yes? May mali ako sa input? 1,040 talaga ito. Ito, 1,040 talaga. Okay. Ay, so pag may napansin kayo mga ganun kaagad, correct agad. So that's 1040. So ibig sabihin guys, ito 1040 din. So this is 1040. $10.40 din po ba to? Okay. Ito 1060. Ito 1040 din. Tama. Good na tayo dito 1040. Ibig sabihin, kung 1040 to, dalawa yung possible solutions natin. Ano? Ayan. So, questions. So, once again, ipipaste ko lang ito dito. So, that is our solution. Questions po? Good? Okay. Okay. So, kung walang po question, isa pang sample. Okay. Before we proceed to maximization. Okay po. So, ito yung sample natin. The state of Missouri has three major power generating companies, A, B, and C. During the months of peak demand, Missouri Power Authority authorizes these companies to pool their excess supply and to distribute to smaller independent power companies. Kumbaga parang magpapahiram ng supply na kuryente kasi nga labis naman yung kanilang supply dito. Okay? Ngayon, excess supply is distributed on the basis of cost per kilowatt hour transmitted. Okay. Then the following table shows the demand and supply in millions of kilowatt hours and the cost per kilowatt hour of transmitting electric power to four smaller companies in cities W, X, Y, and Z. Okay? So, ganito siya. Ito daw po 50 million kilowatt hour. So, yun po yung capacity or excess or labis na supply ni source A. Okay? Ito rin po million kilowatt hour. Malinaw po. Ngayon, si W, si CTW, halimbawa
Battelec. Okay, ito ay Ibaan Electric. Ito ay hindi pwede Meralco. Ito yung other independent companies, Electric Corp. Ibig sabihin ito, 40 million kilowatt hour, 20 million kilowatt hour, 50 million kilowatt hour, 20 million kilowatt hour. Malinaw po. Okay, malinaw ha. Ngayon, yun na pong ibig sabihin ng 12 doon. 12 cents per kilowatt hour. Yun po yung bayad pag nag-distribute ka mula A papunta dito kay CTW. Malinaw po. Question so far? I'll take that as ano question. Okay. So, ngayon, tingnan muna natin kung balance. 55 plus 45 plus 30, we have 130. And then, 40, 60, 40 plus 20, 60. 60 plus 70, we have 130. Ibig sabihin, balance eh. No need to add for dummy activities. Or dummy source, dummy demand. Okay. So, with that said, start na tayong mag-solve. So, we'll begin with the phase 1. So, phase 1 natin, may tatlo nga pong options. Ano po yung gusto nating gawin dito? Halimbawa, you have to pick one. One trick lang. Hindi ko na isosolve yung iba. Kayo na yung bahala doon. Ano po yung gusto nyong gawin natin as a basic feasible solution? Guys. Everyone can speak po. Vocals na lang, VAM. Okay? Okay, so let's use VAM daw. Okay po. So, hanapin natin muna yung difference nila. So, once again, it's 130, 130. Okay, and then difference. So, dalawang pinakamababa, 1. We have 5. We have 3. Pa-double check po kung tama ang ginagawa natin so far. Questions? Okay, seems walang question. Okay, so pinakamataas na difference ay 7. So, titingnan ko itong column W. Pinakamababang cost sa kanya ay 1. So, gaano karami yung pwede kong i-allocate dito kay 1? Kay CW. Okay, 30. Ibig sabihin, fulfilled na tong 30 na yun. Lalagyan ko na yun ng X mark. And then, ito, lalagyan ko siya ng ganyan. Okay, ibig sabihin guys, ito retain, ito retain, ito magiging 4, ito magiging 3, ito magiging 3, ito retain as 1. Pinakamataas na difference, 5. So, titingnan ko tong row na to. So, ano po yung ating, saan yung lalagyan natin na cell? Dito. Gaano karami yung ilalagay ko dito? 20. Ibig sabihin, kung 20 yan, fulfilled na to. Okay? Then, naka-X mark doon. And then, ito ay lalagyan natin ng guhit. Okay. So, ibig sabihin guys, ito ay, yun nga, may X mark. Ito ay retain as 4. Ito retain as 3. Retain as 1. Ito naman po ay magiging 4. Tama? Ito ay magiging 0 kasi 6 and 6. Then, ito X na. So, ano po yung ating pipiliin? 4. Ano po yung gusto nating unahin? A or W?
Okay guys, again, ano po yung gusto nating unahin? Row A or column W? W na lang po. So dito, compare mo 12 and 8. Alin po yung mas mababa? 8. Gaano karami yung ma-allocate natin dito? 10 lang po. Ibig sabihin, itong 40, x na siya. Ibig sabihin, ito, lalagyan ko na siya ng ganyan. So, x siya 3, and then 1. Then dito, retain as 4, retain as 0, and then x. So, 4, pinakamababa. Lalagay ko siya. 9 versus 5. 5, syempre. Gaano karami yung pwede kong ilagay dito sa 5? 20. Ibig sabihin, ito fulfilled na siya. Lalagyan ko siya ng guhit. Lalagyan ko siya ng x. So, x, and then 3, and then x. Then ito, wala na. Ibig sabihin, didiskartehan ko na kung saan ko ilalagay yung remaining. So, ito, 50. Ibig sabihin, 50, 45, 55. Ito na lang yung mga hindi pa napupuno. Ano? So, dito kaya, gaano karami yung pwede kong ilagay? Since wala pa siyang guhit. 35. Then dito, gaano karami? 15. So, double check natin if nakompleto. So, ito 50. Ito 55. Ito ay 20, 45. Okay, double check. 40. Double check natin. 40, 20, 50, 20, 30, 30, 45, 55. Good. So, ano po yung initial total cost natin? Sorry, i-delete ko lang yung iba. Okay, ano po yung total cost natin? Okay, 635. Okay, okay na bang ito yung gamitin natin? Hindi na tayo magna-northwest at diskarte. Okay lang? Okay. Ngayon, transfer ko lang siya sa mas maayos na screen. Okay lang? So, para kita natin. Then, 35. Tama na. So, once again, it's 130, 130. Initial total cost ay 635. Okay. Ngayon, gawin natin is mag-phase 2 na tayo. Phase 2 will be using MODI. And then, maglalat tayo ng mga simplex variable, U1, U2, U3, V1, V2, V3, and then V4. Okay. Ilan po yung elements dito? Dalawa, tatlo, isa. Dalawa, isa, dalawa, isa. Sa pinakamarami, tatlo. 1, 2, 3. So, ibig sabihin automatic ang U2 ay equal to 0. Kung ay 0, mahahanap ko tong V1, 8. Mahahanap ko tong V2, 1. Mahahanap ko to, 6. So, once again, 8 plus 0, 8. 1 plus 0, 1. 6 plus 0, 6. Ngayon, mahahanap ko na rin yung ibang values. Let's say, for example, this one. U1. Alam ko na ito ay 6, ito ay 9. Ibig sabihin, kulang siya ng 3. So, 3 plus 6, 9. Ngayon, kung alam ko siya ay 3, ito ay 5. Ibig sabihin, ito ay 2. Okay? Then, ayun, mahanap ko to, yung U3. Kung siya ay 1, ibig sabihin, ito ay negative 7. Okay? Ngayon, lalagay na po natin optimum if greater than or equal to 0. Okay?
ilalagay ko yung mga unfilled cell natin. So we have AW muna, AX, BZ, CX, dito na lang, CY, and then CZ. Okay? Start tayo sa AW. AW is once again, that is unit cost minus U minus V. Okay? Ngayon, AW, 12, 12 minus 8 minus 3, that's a positive number. Tama? Then AX, 4 minus 1 minus 3, that is 0. Ilagay na lang natin as positive. Then dito, 6 minus 2 minus 0, that's a positive number. CX, 12 minus 1 minus negative 7, that's a positive number. CY, 4 minus 6 minus negative 7, that's a positive number. And then lastly, dito, 7 minus 2 minus negative 7, that's a positive number. So, ibig sabihin, nahanap na natin yung optimum. Okay? Optimum na siya. And then, meron na tayong distribution plan. We have to distribute 35 million kilowatt hour from plant A to city Y. Maliwanag. Then distribute 20 million kilowatt hour from plant A to city Z. And then distribute 10 million kilowatt hour from, sorry, mali pa yung unit natin dun, ano. Ayusin naman natin maya-maya. Ayan, from plant B to, okay lang ha, ilagay, shortcutting ko na ta. To W and then 20 kilowatt hour from plant B to Y, and then 15 kilowatt hour from plant B to, sorry, it's Y, then this one is X, and then 30 kilowatt hour from plant C to W, with a total distribution cost, ko-compute pa natin, is equal to, initially that's 635, then i-multiply natin siya sa 1 million kasi daw naka-million, and then since naka-cent siya, okay, naka-cent siya, so i-convert natin 100 cents is to $1. So that's result sa 6.35 million dollars. Questions? Good? Questions po? Ayan, gusto nyo subukan yung longest possible method here? We'll start with northwest corner rather than from. Okay lang bang gawin natin ulit? I-solve natin ulit ito. And let's see if we'll come up with the same result. Okay, I'll take this as a yes. Ikakopy ko to. Again, i-try natin i-solve this time. We'll start with the northwest corner rule. Okay, so patulong na lang po ha sa pagko-compute. We have 40, we have 15, we have 5, we have 40, we have 10, we have 20. Ano po yung total cost?
965. Pa-double check. Okay, we have 965. Ngayon, modi ulit tayo. I-check natin. May nalimutan tayo dito. 130, 130. Tama ba? Yep, 130. So, U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Ngayon, pinakamaraming elements, dalawa, isa, dalawa. So, kahit alin yung unahin ko na lang to, U1, 0. Kung yan ay 0, ibig sabihin, ang V1 natin ay 12. Ibig sabihin, ito ay 4. Kung yun ay 4, kailangan ko ng 1. Ibig sabihin, ito ay dapat negative 3. Kung negative 3 yun, kailangan ko ng 6. Ibig sabihin, ito ay 9. Kung 9 yun, kailangan ko ay 4. Ibig sabihin, negative 5 to. Kung negative 5 yun, kailangan ko ng 7. Ibig sabihin, 12 to. Double check. 12 plus 0, 12. 4 plus 0, 4. 9 plus negative 3, that's 6. 4 plus negative 3, that is 1. 9 plus negative 5, that is 4. 12 plus negative 5, that is 7. Good. Ngayon, ilalagay po ulit natin, it is optimum if greater than or equal to 0. Ilalagay natin yung mga unfilled cells. So we have AY, AZ, BW, BZ, CW, and then we have CX. Okay, AY, AY. 9 minus 9 minus 0, that's positive or 0. And then AZ, 5 minus 12 minus 0, that's negative 7. Then BW, 8 minus 12 minus negative 3, that's negative 1. Pa-double check po kung tama. Sorry, that is 0. Tama, negative 1. Yep, and then BZ, 6 minus 12 minus negative 3, that's negative 3. Then CW, 1 minus 12 minus negative 5, that is negative 6. Then 12 minus 4 minus negative 5, that is 8. Tama ba? Tama ba ako? 12. And then 5, 17 minus 4. Ano po yan? Ano po ito? 12 minus 4 minus negative 5. Okay, 13. Negative. Tama? Or, is it, sorry, positive. Positive. Bakit ko pa inisip yun? Kasi positive naman, ano? Okay, so kung marami kang negatives dito, indicator siya na masyadong pang maraming iterations na gagawin. Okay, madami pang iterations po. So pinakamataas na negative, that is negative 7. Okay, so AZ. So dapat may value daw po itong AZ na yan. Ngayon, hahanapin natin yung loop na pupunta sa kanya. So once again, ang loop natin, it's either taas or baba, and then ganyan, ganyan. Okay, alternately. Okay, halin-hinan. Again, this one, tapos saka po pagagalan. Okay, and then may equivalent sign shine sa mamaya. So mamaya natin tingnan. So hanapin muna natin yung loop. Pag bumaba, syempre bababa lang, yun lang yung option ko. And then pupunta akong kanan, tataas ako, pupunta ako dun, tataas ako, halin-hinan. Then makakabalik ako. So once again, ang loop ko, nakuha yung loop. Okay? So isulat natin, bababa siya dun, pupunta siya dito, tataas siya, pupunta siya dun, tataas, makakabalik. Okay? Ngayon, yung mga cells na yan, may equivalent siyang sign, kumbaga. So, for taas or baba, we'll use a negative sign, and then this one is a positive sign. Okay? Ngayon, ilagay natin. So, once again, bababa, kakaliwa, tataas. Again, sign lang po ha, ito. Huwag pong, ayan. And then, kakanan, kakaliwa, and then tataas, and then babalik.
Ngayon, we'll focus our attention sa lahat ng negatives, which is 15, 4, and 10, and 20. Ano po ang pinaka mababa sa kanila na allocation? 15. Ibig sabihin, yung 15 na ito, siya yung dapat na nakalagay dito. Nandun dapat yung 15. Okay? After nyan, kikreate tayo ng another table. Okay. So, once again, ang 15 nakalagay na dito. Lalagyan ko ng markers yung iba. So, dito may value. May value kanina. May value kanina. May value kanina. May value kanina. Kung mapansin nyo itong 4 na to, yung cell na yan, wala na siyang marking. Okay. And then, fill upan ko itong mga cells na yan na may markings. So, dito, syempre, solo siya. So, that's 40. Ito, solo siya, 20. Ito, 5. Then, ito ay 25, 25. Double check natin. 40, 20, 50, 20, 45, 40, 55, 45, 30. Good. So ano po yung initial cost? Or ano na yung revised cost natin? Ano na po yung revised cost? Okay. So directionally tama pa tayo. 860. Okay? Ngayon, syempre, itetest na uli natin yung optimality niya. So U1, U2, U3, V1, V2, V3, and then V4. Okay, hanapin natin yung may pinakamaraming elements. Dalawa, dalawa, dalawa. Isa, isa, dalawa, dalawa. So, ako na lang mag-decide para mabilis. U1 is equal to 0. Kung yun ay 0, kailangan ko ay 12. Ibig sabihin, ang V1 ay 12. At ang ibig sabihin, ang V4 ay 5. Ngayon, ano pa yung mahanap nating values? Kung 5 siya, kailangan ko ay 7. Ibig sabihin, ang U3 ay 2. Kung 2 siya, kailangan ko ay 4. Ibig sabihin, ang ito ay 2. Ngayon, kung 2 siya, kailangan ko ay 6. Ibig sabihin, ito ay 4. Kung 4 siya, kailangan ko ay 1. Ibig sabihin, ito ay negative 3. Double check. 12 plus 0, 12. Negative 3 plus 4, 1. 2 plus 4, 6. 2 plus 2, 4. 5 plus 2, 7. 5 plus 0, 5. Good. Ngayon, ililista natin. Optimum siya if greater than or equal to 0. Okay. Okay. So, ilalagay po natin lahat ng mga unfilled cells. We have AX, AY, BW, BZ, CW, CX. Okay? Good? Ngayon, AX tayo. Ito, 4 minus negative 3 minus 0. That's a positive number. AY, 9 minus 2 minus 0. That's a positive number. BW, 8 minus 12 minus 4. That is 0. Lagay na natin as positive. BZ, 6 minus 5 minus 4. That is negative 5. Tama ba? 8 minus 12 minus 4. Okay. Yes. Negative po yan. Negative. B. Negative. Negative, ano po yun? Negative 8? Ayun. Okay. Buti nakita agad yun. And then BZ, tama po ba? Negative 5. 6 minus 5 minus 4. Good. Negative 5. Then C. Negative 3. Ito, negative 3. Okay. Yun ay 6 minus 5 minus 4. Okay. Yan tama. Then CW1 minus 12 minus 2. Ano po yun? That's negative
Okay, paano po yung formula doon? Again, CW. One minus 12 minus 2. Okay, and then CX, 12 minus negative 3 minus 2, that's a positive number. So, pinakamalaki sa kanila, negative 13, CW. So, dapat may laman siya. Okay? Ngayon, hahanapin natin yung loop dun. So, syempre wala naman option pagbaba. So, tataas ako dun, pupunta ako dun, pupunta ako dun, then makakabalik ako. Nakuha yung loop. Tataas ako, pupunta ako dun, bababa ako, and then kakaliwa. Lagyan natin ang sign. We have negative, positive, negative, positive. So, titingnan natin yung mga negative signs. 40 and 5. Ano po yung ilalagay natin dito? 5 po. Okay. So, yung 5 na to, siya yung ilalagay ko dito. Okay? After nyan, mag-create ako ng table ulit. Transfer natin dito. Okay. So, check natin. Dito yung 5. And then, meron tong laman kanina. May laman silang tatlo. Saan pa? Itong taas na yon may laman. And then yung dito, na-move natin dito sa 5. Okay? Ngayon, kung kailangan ko ay 40, ibig sabihin ito ay 35. Kung 35 yan, the remaining ay 20. Then ito ay, nag-iisa na naman, 20, 25, 25. So once again, it's 130, 130. Ano po yung total cost natin dito? Okay, 745. So directionally, tama pa tayo. Okay? So, ngayon, simplex na ulit tayo. U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Pinakamaraming elements. Dalawa, 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 isa, dalawa, isa. So, para mabilis, ako na lang uli. 0. Kung yan ay 0, kailangan ito ay 12, kailangan ito ay 5, ito ay 12, 1 yun. Ibig sabihin, ito ay negative 11. Kung negative 11 yan, kailangan ko ay 4. Ibig sabihin, ito ay 15. Kung 15 siya, kailangan ko ay 6. Ibig sabihin, ito ay negative 9. Kung yan ay negative 9, kailangan ko ay 1. Ibig sabihin, ito ay 10. Double check. 12 plus 0, 12. 12 plus negative 11, 1. 10 plus negative 9, 1. 15 plus negative 9, 6. 15 plus negative 11, 5, 4. 5 plus 0, 5. Questions? Okay? Kung wala, so once again, optimum siya if greater than or equal to 0. Ilalagay uli natin yung mga unfilled cells. AX, AY, BW, BZ, CX, CZ. Okay, AX muna tayo. 4 minus 10 minus 0. That's negative 6. 9 minus 15 minus 0. That is negative 9, negative 6. Pa-double check po ha kung may mali. 8 minus 12 minus negative 9, that's positive. 6 minus, ayan, that's positive. Then CX, 12 minus 10 minus negative 11, that's a positive.
CC. 7 minus 5 minus negative 11, that's positive. So, dalawang negative 6, pipili tayo kahit alin sa dalawa. Ano po yung gustong unahin? Ano pong gustong unahin natin? Okay, wala na sagot. Ako na lang ulit. Okay, gusto ko AY. AY. So, lalagyan natin dito ng X. And then, hahanap ako ng loop. So, pag bumaba ako dun, pupunta ako dun, wala na akong tataasan. Pero pag bumaba ako dun, pupunta ako dun, pupunta ako dun, nakabalik ako. So, ibig sabihin yun yung gagamitin kong loop. Bababa ako dun, pupunta tayo dun, tataas tayo, then babalik tayo. Okay, then lalagyan natin ng sign, negative, positive, negative, positive. So, pinakamababa sa negative, which is 35 and 25, we have 25. So, itong 25 na yon dadalhin natin doon, magiging siyang 25. And then, gagawa ako ng another table. Okay. Then, lalagay ko dito yung 25. Lalagyan ko ng markings sa mga dating may values na sa loob. Okay, yung 25 doon, wala nang markings. Then, ito, sakto 30. Then, remaining 10. Kung 10 siya, ito, sakto na rin 20. Kung 20 siya, 25 to. And then, nag-iisa naman siya, 20. Ano po yung total cost? Hindi. 645. Okay. 645. So once again, double check natin. 10 plus 25 plus 55, 45, 40, 20, 55. Okay, good. Ngayon, introduce ulit tayo ng mga simplex variable. V1, V2, V3, and then V4. Okay, so tatlo, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa, isa. So tatlo. U1, 0. Kung 0 siya, kailangan ko ay 12. Ibig sabihin, ito ay 12. Ibig sabihin, 9 to. Ibig sabihin, 5 yan. Kung 9 to, mahanap ko yung U2. 9, kailangan ko ay 6. Ibig sabihin, ito ay negative 3. Kung negative 3 siya, kailangan ko ay 4. Ibig sabihin, kailangan ko ay 1. Ibig sabihin, ito ay 4. And then kung siya ay 12, kailangan ko ay 1. Ibig sabihin, ito ay negative 11. Then ililista ko uli lahat ng mga unfilled cells. So once again, it's optimum if greater than or equal to 0. So we have AX, BW, then BZ, CX, CY, CZ. Okay, AX, 4 minus 4 minus 0, that's positive or 0. 8 minus 12 minus negative 3, that is negative 1. Okay, ibig sabihin isa pang iteration, BZ, 6 minus 5 minus negative 3, that's a positive number. 12 minus 4 minus negative 11, positive number. 4, 9, negative 11, that's a positive. 7 minus 5 minus negative 11, that's a positive number. Ibig sabihin, kailangan may laman na value yung ating, BW. Asan si BW? Ito siya. Hahanapin ko yung loop niya. Tataas ako dun. Pupunta ako dun. Okay, pagtataas ako dun, punta ako sa dulo, wala na akong bababaan. Pag ito ang ginawa ko, bumaba ako, wala na akong pupuntahan sa kanan. So, ibig sabihin, taas, dito, doon, and then doon. Okay, halinhinan. So, once again, tataas ako doon, pupunta ako dito, and then pupunta ako doon. Nakabalik na siya. Okay, and then lalagyan ko siya ng sign, minus, plus, minus,
plus. Titignan natin yung lahat ng minus. 10 and 25. Pinakamababa, 10. So yung 10 na yun yung ilalagay ko dito. Okay. Ngayon, gagawa pa ulit tayo ng another table. So once again, yung 10 ilalagay ko dito. And then lalagyan ko ng markings yung ibang values. Okay. Meron to, meron to. Meron to, meron to, meron to. Okay. Double check natin. Okay, good. Ngayon, syempre ito ay 10. Alam ko na yan. Then 30, 20, 25. Sorry, 15 lang to. And then this one ay 35 and then 20. Double check natin. 35 plus 20, 55. 30, 30, 45, 30, 30, 40, 20, 50, 20. Good. Ano po yung total cost ngayon? 635. Okay. Ngayon, kung naka 135 na tayo, U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, pinakamaraming elements, ito tatlo. So U2 ay equal to 0, 8, 1, 6. Kung yan ay 8, kailangan ko ay 1, U3 ay negative 7. Then, ito, paano ko mahanap yung before? Ito, kailangan pala muna to. 6, kailangan ko ay 9, ibig sabihin 3 to. Kung 3 yan, kailangan ko ay 5, ibig sabihin 2 ito. Okay. Optimum siya if greater than or equal to 0. Okay, so we have AW, AX, BZ, CX, CY, CZ. Okay, AW, 12 minus 8 minus 3, that's a positive. AX, 4 minus 1 minus 3, that is 0 or positive na lang ilagay natin. BJ, 6 minus 2 minus 0, that's a positive number. CX, 12 minus 1 minus negative 7, that's a positive number. 4 minus 6 minus negative 7, that's a positive number. 7 minus 2 minus negative 7, that's another positive number. Therefore, na-achieve na natin yung optimum. And kung ano yung result natin kanina, yun din po yung ating result ngayon. Questions? So once again here, okay, so yan yung ating answer kanina. And then with a total distribution cost equal in terms of dollar, 6.35 million. Questions? Questions pa about transportation model minimization. Okay, kung walang question, punta tayo sa second agenda. Second agenda po is maximization. Okay, so let's consider this same sample po. Okay? Same sample. Ngayon, instead na cost, apa nga ito ay magsabihin nating pay revenue or payoff revenue per kilowatt hour. So, iyan yung kikitain nung ating mga power plants. Okay? Pag nagpahiram tayo ng mga excess supply dito sa mga cities na to. Malinaw po. So, our objective here now is to maximize revenue. Malinaw po. Questions about that? Wala po. Okay. So, kung walang questions, 130, 130. Ang first one, kailangan daw po nating hanapin yung tinatawag nilang max value. So, dito po, ano po yung may pinakamalaking unit revenue? 12. Tama? So, ibig sabihin, max value yung revenue natin ay equal sa 12 per kilowatt hour. Malinaw po, 12 cents. Sorry.
Malinaw po dun? Minention ko lang yung 12. After nyan, mag-create tayo ng another table. Tatawagin natin siya as regret table. Regret, panghihinayang. So pag nagkamali ka ng diskarte, ay manghihinayang ka. So parang ang goal natin this time, from maximization revenue, i-minimize natin yung panghihinayang mo. Papaano? By subtracting yung highest value na yon sa lahat ng unit revenue. Malinaw po? Questions? Wala po. So, yan, gagawa tayo ng table dito na bago. Okay, okay lang transfer ko muna. Sige, dito na lang. We have X, Y. Sa center ko lang siya. X, Y. Sorry. W, X, Y, and Z. Okay. Medyo palakihin ko lang ito ng konti. Okay. And then, insert na lang ako. Okay. Then, excess supply. Then, dito ilalagay requirements, demand na lang. Lagay ko dito 40, 20, 50, 20. And then 55, 45, 30. Then lagyan ko lang siya ng border. Oops, hindi ko pala napasama to. Okay, so once again, our goal is i-subtract. Ano, parang ito magiging regret table. Okay, 12 minus 12, that is 0. Ano, 0. Then this one is 8. Pa-correct po ako ha kung mali. Then 7. Then dito 4, 11. 6, 6. Ba-correct po ako ha kung mali na. 0, 8, then 5. Good? Top, then good na po ito. Pa-double check po. Okay na? Okay, so ikakopy ko na to. Then ipe-paste ko siya dito. Okay, next page na lang tayo. Okay, so meron na tayong table. So, parang ang goal mo na dito ngayon for maximization, di ba, max revenue. Ngayon, i-minimize natin yung ating regret. So, ito ang mga regret natin. Okay? So, ano po yung gusto nating method na gamitin para sa phase 1? So, ngayon, minimization problem na po siya. Ano po yung ating phase 1 na pwedeng gamitin? Try natin lahat. Tapos, sige, try natin lahat. So, northwest corner rule, we have 40. Again, northwest corner rule, 40. Ito ay 15. Ito ay 5. Ito ay 40. Ito ay 10. Ito ay 20. Okay? Good? Double check. 40, 20, 50, 20, 55, 45, 30. Ano po ang ating cost? Ngayon, total regret. Ano na po ang total regret natin ngayon? 595. Okay? So, maya-maya, i-correct na natin yung unit maya-maya. Ngayon,
Sige, another method. Okay, another method po. Gamitin natin yung least cost or tansyahan. So, syempre ito, lalagyan ko ng value, yung mga zero. So, unahin natin to. Gaano karami po yung aking pwedeng ilagay dito sa zero na to? Again, okay, 40. Dito po, 20. Then, 3. Dito, gaano kadami? 15. And then, dito sa 4, wala na. Dito sa 5, 10. Tama. Then, dito sa 6. Sa 6 na yun, gaano kadami? Dito, 10. Okay. Then, dito sa sunod, 35. Okay na ba? So, 55, 45, 30, 40, 30, 50. Okay. Sorry, may nalimutan tayo. 130, 130. 130, 130. Always check if it's balanced. So, ano po yung total regret natin ngayon dito? $365. Okay. Ngayon, modules tayo. Paliitin ko lang siya. Then, isagad ko siya dito. Okay. So, modules tayo. Using VAM ito. Difference nito is 3. Ito ay 2. Ito ay 5. Ito ay 4. Ito ay 8. Ito ay 3. Then ito ay 1. Tama? Good. So 8. So titingnan natin tong column X. 0. So gaano karami yung pwede kong ilagay dito sa 0? 20. Ibig sabihin, kompleto na to. Ma-mark natin yon. Then X. Dito retain, retain, retain. Dito kaya 3. Dito kaya 2. Dito kaya 3. Pinakamataas, 4. So, titingnan natin dito. So, 0. Gano'ng karami yung pwede kong ilagay dito sa 0? 40. So, ibig sabihin ito, X na. Lalagyan ko ng X, X, 3, 1. Ito kaya, we have 4. Ito ay 0. Ito ay 3. Pinakamataas, 4. 3. Gano'ng karami yung pwede kong ilagay sa 3? 15. Ibig sabihin ito, kompleto na. Ito, hindi na natin pwedeng gamitin. Ito, X na. Ito ay 0. Ito ay 3. Ito ay X na. X na. Ito ay 2. Ito ay 1. So, pinakamataas, 3. Pinakamabang cost, 5. Gano'ng karami yung pwedeng ilagay dito? 10. And then, ibig sabihin, ito, X. Okay na. Ito, cross out na natin. Sorry, lumabis. Okay. Ibig sabihin, ito ay X. Then, ito ay 0. Ito ay X na. And then, ito, wala na tayong makukompute na. So, ito na lang yung ating lalagyan ng value. Gaano karami ilalagay natin dito? 35. And then dito, 10. So, the same sa ating tansyahan method. Okay. So, ano po ang total regret? The same. 365. Tama? Tama po? Okay. So, ngayon, i-optimize natin. So, ikakopy ko lang to ha. Para sa paste to natin. So, ngayon, 40, 20, 15, 10, 10. We have 40, 20, 15, 10, 10, and then this one is 35. Tama po? So once again, total regret niya equals sa 365. Okay, cool. Ngayon, simplex, U1, U2, U3, V1, V2, V3, and then V4. Okay, pinakamaraming elements, dalawa, dalawa, dalawa,
Isa, isa, dalawa, dalawa. Pinakamarami, U1 na lang, 0. So, 0 to. Ito'y 3. Kung 3 yun, malalaman ko ay 6. Malalaman ko tong U. Okay. Then, 3 yun. 6 yung kailangan ko. 3 to. Kung 3 yun, 5 yung kailangan ko. 2 to. Kung 2 yun, kailangan ko ay 0, negative 2. Double check. 0, 0 plus 0, 0, negative 2 plus 2, 0. 3 plus 3, 6, 3 plus 0, 3, 3 plus 2, 5, 3 plus 3, 6. Good. Okay. Ngayon, ma-achieve daw natin yung optimum if yung mga values sa mga susunod na cells natin ay 0, greater than or equal to 0. So 1x, 1z, 2w, 2x, 3w, 3y. Okay, so ano po ang 1x? 8 minus negative 2 minus, so positive. 1z, 7 minus 3, positive. 2w, 4 minus 0, positive. 11, positive. 3w, 11 minus 0 minus, so positive. 8 minus, so positive. Ibig sabihin, na-achieve na natin yung optimum. Malinaw. Malinaw po. Ngayon, kung na-achieve na natin yung optimum, ibabalik natin yung original na table niya na profit. Okay? So, ito yung original table. So, once again, these are in revenues. Revenues na siya. Ito ay regret. Okay? So, ilalagay ko dito yung 40. Ilalagay ko dito yung 15, 35, 20, 10, and 10. Ngayon, ano po yung total revenue? Sorry, it's 130, 130. Ano po yung total revenue? Again, ito ay i-multiply pa natin sa 1 million. Then i-multiply natin sa 1 cent or 100 cents is to $1. Ano po yung initial dito? Okay. 1195. Ibig sabihin, nakasend siya ano, kilowatt hour. Ibig sabihin po, ang total revenue natin is expected revenue in terms of dollars is equal to 11.95 million. Tama? Again, i-multiply natin siya sa 1 million, then i-divide natin siya sa conversion ng dollar to cents. Okay, and then ito yung distribute. Okay, 40 million kilowatt hour from A to W and then so on and so forth. Okay lang ha, nailagay na natin ganyan. Questions? Questions po about maximization. Simple lang, di ba? The same lang ng process. The only thing here is na-create tayo ng regret table. And then pag nakahanap na natin yung optimum, ibabalik natin yung original table. Okay? Questions? Before we proceed on sa last phase, last agenda natin. Wala po. Okay. Now, for the last agenda po is regarding your thesis. So once again, that's your final output sa atin. You have to work on a thesis and I'm expecting na kayo po ay nagsisimula ng mangolekta ng data. Okay, this one. So ito pong thesis na to ay ayan, regarding the use of transportation model. So this I think is a for masteral degree. Kung hindi ako nagkakamali. Pero tingnan na lang natin yung kanyang ito abstract. So the proposed transportation model for manufacturing goods to customer or to is considered in this research. The data gathered were modeled as a linear programming model for transportation type and represent transportation ganyan. And then ito daw yung decisions nila. It helps
the logistics managers from this company in making optimum allocation of production from 2 plants. Ito yung 2 planta nung company na ito to various key customers or key distributors that will minimize the total transportation cost. So, tugmang-tugma transportation model. So, ito yung kanyang thesis. I-walk through lang natin. So, introduction, and then background, transportation, in-introduce lang uli niya. And then company profile, ito daw po yung kanyang company profile, Heikkinen, before merging to Heikkinen, Suli, parang beer yata to kung hindi ako nagkakamali. Yeah, brewery nga. Okay? And then, yan, other data is Smirnoff, ayan, Alvaro Smirnoff, and then so on, so Malta. Okay. So, yan po yung kanilang mga products. And then manufacturing side, their warehouse, and then distribution. So ang goal natin dito is to determine the optimal transportation schedule that will minimize the total cost of transporting beverage from pro-production sites, Kaasi and Achimota. So kumbaga sa atin parang sabihin natin San Miguel. So yung dito sa ating Batangas, meron tayong plant sa Lipa, meron tayong warehouse sa Batangas City. Okay? Ngayon, yung 2 plants na yun, nagdi-distribute siya sa mga iba't ibang tindahan. Yung mga tindahan na yun, yun yung tinitreat natin as key distributors. Siyempre, yung kada biyahe ng ating mga trucks ng beer, naggumagastos sila doon. Okay? So, ayan. Then, minimize na cost. So, pwede yan maging thesis niya. Diba? Pag nakolekta niyo yung demand nung mga distributors nung ating or mga key na tindahan na pinagbabagsakan ng supplies ng beer. Pwede. Diba? So, yan. Ito yung kanyang tiningnan. Then, literature review. Kaya sobrang daling mag-thesis eh. Ito. Yan, supply and demand, transportation, pinakita niya lang yung methodology and then paano niya sinolve. So medyo confusing yung formula pero ang babaw lang naman. Yan, di ba? So mukhang matalino, mukhang mahirap, mukhang technical pero para sa atin is mababa lang naman yung case na yan. Mababaw. And then yan, in-explain niya, physical representation, then yung flow, tinignan part ng methodology. Yan, i-explain niya lang yung transportation model. And then, punta tayo sa chapter 4. Yan. Yan, pampahaba ng thesis. Kunwari, mahirap yung thesis niya. Okay, ngayon, punta tayo sa chapter 4, data collection. So, kinuha nila yung data. About 25% of their production daw po ay ang transportation cost. Meron silang 52 key distributors. And then, ayan, meron silang 20 transporters who operate with 97 trucks. And then, itong nakolekta sila ng data, kinuha nila yung data from July 27, July 2007, June 2008, June 2008, then September 2008 hanggang June 2009. Okay, and then ito yung initial table nila. Okay, in terms of, I think, in thousands, 1,000 boxes. Or, yeah, thousands of costs nakalagay dito. Okay? Then, nakalagay dito yung capacity, yung gaano karami yung kayang i-hold ng warehouse na to, ng distributors na to. And then, yung expected demand ng mga distributors natin. Okay? After nyan, ayan, nag-compute lang siya, standard form. And then, hinanap na niya yung optimal solution. Ito, yung optimal solution. Okay, kaso ito ay may mga sensitivity result which is i-discuss nyo sa second sem. But this sensitivity is very simple lang naman. You can even advance it. Like for example, on this one. If I go to add in, data, solver, palabasin lang natin yung, ayan, pag-clinic ko to guys. Okay, halimbawa lang po tama yung ating data. May makikita kayo dito na mga sensitivity result na madali lang naman din maintindihan. Ayun yung reduced cost, which is ito, yung kanyang reduced cost.
ayun o, mga stock surplus. Then, yun, reduce cost. And then upper and lower limit, which is nandito rin. Allowable increase, allowable decrease. Those are the limits. Or we may use this one. Upper limit, lower limit. Okay? And then, yun. Madali lang. And then, ito yung kanyang decisions. Okay? Questions? Diba? Ang simple lang ng thesis. The problem here actually is just how will you collect the data. Okay? Questions po before we wrap things up. Wala po. Okay, hold on po. So, share screen ko muna. And then, punta ako. Your channel. Videos. Playlist. Wala. Section C kayo na ayun, nakita ko na. I see ko lang pala yung aking i-upload dito. Okay po. So, guys, ayan, i-upload ko na lang po dun sa playlist natin. Yung ating lecture again for today para may mabalikan kayo. Andito rin naman yung session natin last time. Okay, so guys, any other questions before we wrap things up? Clarifications whatsoever? Okay, so kung wala po, I think that's all for today. Salamat guys and have a great day ahead. Next week po, wala tayong klase. But instead, I'll be providing more than 40 items to solve po na mano-mano. Okay, so solve nyo po yun. Okay, so 40 problems. Okay, so I think that's all for today. Salamat guys and have a great day ahead. Okay, have a great day. Bye po. Idadrop ko na po tong call. Thank you.